Hi! Blessings ulit sa inyong lahat. Sana po lahat kayo ay nasa magandang kalagayan itong panahon na ito. Naku, ang guest po natin ngayon, sigurado po magugustuhan nyo lalo. Dahil kasi marami siyang kaalaman na talagang maibabahagi sa atin. Kasi isa po siyang magaling na writer, author po siya ng mga librong may kinalaman sa finances, sa mga businesses, yan. Ganyan, marami na po siya natulungan na nagkaroon ng financial freedom, financial success, doon sa mga libro niya, sa mga blogs niya. Magaling na financial advisor, motivational speaker, kaya siya ang tinaguri ang pambansang wealth coach ng bayan ng Pilipinas. I-welcome natin si Mr. Chinky Tan! Yes! Hello! Thank you, Miss Amy. Salamat din at pinagbigyan mo ako. Thank you. Ay, grabe naman. Oo naman. Kailangan ka ng bansang Pilipinas. Hindi, isang malaking karangalan talaga na, na ma-interview mo ako at makasama sa programa mo. Kasi nung bata pa ako napapanood na kita. Ay, salamat naman. Hanggang ngayon, bata ka pa rin. Bata isip. Hindi, joke lang yun. Pero ano talaga, okay Lodi ka. Lodi because of your, your acting skills, award-winning actress, and more than that, it's yung paano talagang himala na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang galing. O dahil sinabi mo, bata ka pa lang, pinapanood mo na ako. Ano ba ang buhay mo nung bata ka? Mga panahon na pinapanood mo ko yan. Ako po sige, saan ka nag-umpisa? Ako po ay laking tondo at di ako lumaki sa farm. Okay? Hindi, tapos? Hindi, kasi nga, di ko makalimutan, 12 years old ako grade 6. During that time, yun ang panahon ng pinakamatinding pagsubok sa buhay namin. Nalugi negosyo ng aking ama. Sa loob ng 3 taon, na-depress siya. Ako naniniwala ako na ang tatay ko nagdala ng depression from China. Siya nag-import dito sa Pilipinas. During that time, kung paano siya mag-provide, tumataya na lang siya sa high alay at sweepstake. At alam kung tumama siya kung may karne sa hapagkainan. Pag hindi? Gulay. Okay. Pero so, meron pa rin. Oo, grade 6. Mapasok school, ang pera, walang baon. During recess time, I will go to the comfort room. Tapos, yun nga, iinom ako ng tubig sa gripo. Okay. At during that time nga, kaya... Para maalis yung gutom? Oo. At di ko makalimutan yung sapatos eh. Kasi nga, 2 kalahating taon, iisa lang ang sapatos na suot-suot ko, yung leather shoes, na ang tatak ay Greg. Ang unang nasisira sa sapatos ko, hindi ko makalimutan, swelas. Kasi pinantatouch taya, basketball, lahat. Oh, lahat yun na. Kasi nga, wala akong pambili ng rubber shoes. So, pag upod niyan, may butas na. Nakakayaman sabihin, wala akong pang-repair. Gugupit ako ng cardboard, lalagay ko sa loob ng sapatos. Para yan ang mga temporary shoe sole ko. Nung minsan, nag-basketball, pag-break, nalihis. Nung lumihis, nakaapak ko ng piso, nasalat ko kung tao o ibon. Nakakatawa yan ngayon, pero nung panahon na yun, alam mo, Miss Amy, at saka mga nakikinig na nanonood, mahirap maging mahirap. Totoo. Ibang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. So, hindi ko makalimutan yun eh. Yung talagang, yung sa school, may groupings yan eh. Yung mga mayaman, magkasama, middle class, magkasama, mahirap, magkasama. Pag may play, ayaw kaisama. Nung minsan nga, nagkawalaan ng gamit sa loob ng school, sa classroom. Alam mo sino napagbintangan? Sino? Hindi yung wala. Ako. Kaya nga, sinabi ko na, nung bata pa ako, sinabi ko, gusto ko talagang yumaman. Kaya 12 anyos nagbenta na ako eh. Ano mga binibenta mo? Drugs. Talaga? Ay, pero legal naman yung mga pansakit ng ulo. Hindi. Uy, nagpapatawa lang ako. Alam niyo po kasi artista to talaga dati. Komedyante siya. Anong year ka nag-artista ulit? 87 to 94. To 94? Oo. Dati ko kasama si Randy Santiago. Howie Boys kami. Kaya nga during that time, yun nga, yung parang sinabi ko sa sarili ko na gusto ko talagang yumaman. Nagbenta ako toilet paper muna. Toilet paper muna? Si mama ko kasi nagbenta ng wholesale. Ako nagbenta ng retail. Pero hindi ko makalimutan yun na nagbenta ako ng toilet paper. Kasi pag nagbebenta ka, kailangan marunong ka sales stock. Okay. Anong sales stock mo? Uy, patry mo to sa parents mo, malambot to, promise, hindi to nakakasugat ng puwet.
So, pero ito yung reality. The reality is this. Yung mga taong ini-expect ko na bibili at susuporta, hindi sila bumibili at susuporta. Yung mga taong hindi mo ni-expect na bibili at susuporta, sila pa ang bumibili at sumusuporta. Hindi ko makalimutan yung family reunion. Ano nangyari? Yung mga may kaya silang unang kakain, yung mga wala, tira kakainin niya. Oh. So parang naging panata ko sa sarili ko na gusto ko talagang yumaman. Okay. Dahil bukas, luluhod ang mga tala. At lumuhod nga ang mga tala. Hindi. Kasi gusto ko talagang number one, ayaw kong maghirap yung mga magulang ko. Pangalawa, ayaw ko namang, in other words, na maging challenging din para sa magiging pamilya ko. So yan, from toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirt. Before I reached, mga 20 plus, I made my first million. Wow. Sa pagbebenta. Oo. Ang galing, ang galing. Paano yun? May tindahan ka or wala. personal lang na naglalako? Parang naglalako ganyan? lang, buy and sell lang talaga. During that time di ko makalimutan nung nag-aartista ako. Hindi ko makalimutan to. Kasi nga, ang pinakaayaw ko naman sa pag-aartista, yung maghintay. Dilipat ng set, ilaw, alam mo naman yun. So during that time, pag naglilipat na, bubuksan ko na yung trunk ng sasakyan ko. Tapos magbebenta na ako sa artista, sa mga crew. Pero hindi ko makalimutan to, nung may isang artista nagsabi sa akin, Chinky, hindi ka ba nahihiya? Oh, bakit naman? Sabi niya, artista ka, nagbebenta ka sa crew. Sabi ko, sa loob-loob ko, maganda naman produkto ko. Pero gusto ko natitempt akong sumagot bakit? Okay lang, kaysa wala akong gawin, wala naman akong kinikita. Na alam ko talaga na marunong talaga dapat lumaban at saka hindi ka dapat mahiya. Noong mga panahon na yun, nasa Panginoon ka na? Wala pa. During that time, nakakilala ako kay Lord noong 1992. 1992? Oh, okay. Turning point ng buhay ko yun. Kasi during that time, nung nag-artista ako, siyempre, masaya ka pag kasama mo yung mga kaibigan mo Pero pag mag-isa ka na sa bahay, malungkot ka na Parang naghahanap ka ba ng una dahilan kung bakit ka nabubuhay. Pangalawa, happy ka lang kung may happening. Pag wala ng happening, malungkot ka na. Okay. And then, one of my greatest fear during that time was to die. Kaya di ko makalimutan yun 1992, lunch date. Okay. Kasi doon kami magkasama nila Randy, si Randy, host siya doon. Tapos kasama si Tony Rose Kaida. Yes. Si Tony Rose naman, yung storya naman niya, backstory niya, alam naman natin, dating naging drug dependent siya, na-rehab. Na-rehab, nakabalik. Nung tinanong na namin, mabuti ka na. Sinong doktor mo? Sagot sa akin, Jesus. Sabi ko, malalim na talaga, tama mo. Talaga. Sabi ko, si Jesus, Dr. Bo. Pero ang isang di ko talaga, yung may tatwa, yung pagbabago ng kanyang buhay, at nagkaroon siya ng kapayapaan. Sabi ko, anong meron dyan? Tapos, pag nagbe-break, nagbabasa lang ng Bible siya. Ganon. Okay. Sabi ko, I want to have what you have. So, that's the time that she shared to me yung the gospel, the love of God. Yun nga, pinaliwanag sa akin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Na sobra tayong mahal, na gusto niya talagang willing siya na ibuwis ang bugtong na anak para tayo ay mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang dahil doon 1992, doon ko tinanggap si Jesus sa buhay ko. Sa lunch date sa may Broadway Centrum, doon ako nanalangin. And ever since that day, doon na nag-umpisa ang pagbabago ng aking isipan at aking pananaw sa buhay. Paano nangyari yung pagbabago ng isipan? Ano yung mga steps na ginawa mo? Ang unang ginawa ko, number one, is sinabi sa akin manalangin. Okay. Pangalawa, kailangan para lumalim pa ang relasyon ko sa Diyos, para makilala ko siya, kailangan kong magbasa. Magbasa para hindi kailangan na obligasyon, binabasa ko para makilala ko siya kung sino talaga siya sa buhay ko. Okay. Parang hindi mo makikilala isang tao, di ba, pag hindi kayo nag-uusap, wala kayong relationship. Pangatlo, kailangan kong maghanap ng ng community na pwedeng tumulong sa akin para lumago. At doon nga ako naghanap ng isang local church. Okay. Pang-apat, yun nga,
ang ginawa, tinuro rin sa akin na kailangan matuto rin akong maghayag ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Kasi pinaliwanag sa akin na ang pinagkaloob sa ng Diyos ay kapatawaran at buhay na walang hanggan. Yun yung pagbabago na nangyari. At yan talaga ang calling ng lahat ng tao dito sa mundo. Yeah, kasi lahat naman tayo may purpose tayo sa buhay. Siguro ang pinakamalungkot na mangyari sa buhay ng isang tao is to have life, iba to live without life. Buhay ka pero wala kang kabuhay-buhay. Para ka daw zombie, sabi. Oo, hindi mo alam kung ano yung purpose mo sa buhay. Diba? So, yun nga sinabi ni Helen Keller na hindi ko makalimutan eh. Ang pinakamalungkot daw, si Helen Keller kasi manunulat siya pero bulag siya. Na sinabi niya, ang pinaka nakakalungkot sa isang buhay ng tao is to have sight without vision. Nakakita ka pero wala kang pananaw sa buhay. Hindi mo alam kung anong dahilan mo. Kaya nga noong 1992, nalaman ko talaga ano ba talagang purpose ko sa buhay. Doon na nag-umpisa. So, nung pagkatapos yan nagawa mo ng lahat, yung nakilala mo na ang Panginoon, may mga dumating ba mga challenges sa'yo na pinagdaanan mo? Naunawaan ko na minsan nakala natin, di ba, pag tayo ay nasa Diyos na lahat ay magiging maayos na. Yun yung, di ba, normally, pag nagpapaliwanag, iba parang binibenta ang Panginoon na parang genie. Oo. Pero ito yung parang naunawaan ko Parang dito tayo sa Pilipinas. Habang nabubuhay tayo sa Pilipinas, hindi pwede na sabihin mo na hindi ka dadaanan ng bagyo. Kasi typhoon belt tayo Yes, di ba? super. Sa isang taon, pwedeng 10 o 12 o 15 na bagyo. Nakakainis, nakapila silang sunod-sunod. Oo. So in other words, ang buhay, yun nga na natuklasan ko, you and I cannot live a storm-free life. Amen. But you and I can live a storm-proof life. Kung alam mo dadaanan ka ng bagyo, lalo na sa Bataan ka o Batanes ka, kung magtatayo ka ng bahay, hindi gawa sa yung pawid o dayami. Kailangan gawa sa semento, adobe. Kaya kahit anong hampas ng hangin, hindi ka talaga maapektuhan. Ganun din. Tayo ay dadaan din sa mga pagsubok sa buhay. Yun ang na-realize ko. Yung mahalaga, hindi yung pagsubok Ang mahalaga, kung sino kasabay mo nung dumadaan sa pagsubok. And then kung sa pagsubok ng yung isa na talagang hindi ko makalimutan na pagsubok na dinaanan namin noong 2005. Nung ako ay nag-asawa na, may pangatlo kaming anak, nung pinanganak na yung pangatlong anak namin. After 3 days, sumakit ang ulo ng misis ko, na solong matindi. Tapos bumalik kami sa doktor, binigyan siya ng pinakamataas na medication, masakit pa rin. Sabi niya, hindi na ordinaryo, kailangan mo nang mag-MRI. Nasa MRI tube siya, bigla na sumisigaw yung mga nurses ng code blue. Ay, naku, pag code blue yun, di ba? Parang nagpa-flatline yun. Emergency ang ibig sabihin nun. Na hindi ko pala alam na nag-seizure doon pala misis ko. Nung ikatlong seizure, nag-comatose. So, to cut the long story short, 7 days na comatose, 21 days kami sa hospital. During that time, tayo po ay naninalig na at saka naniniwala na sa Diyos. Tapos, 10 doktor namin na hindi makita kung ano yung talagang, ang tawag doon ay PRES, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome. Ang hirap. O yun nga. Pag mahirap, ibig sabihin, mataas din yung gastusin. Pang-unang kaso sa buong Pilipinas, pang-8 kaso sa buong mundo. Rare. Oo. So, makikita ko talaga, nagde-deteriorate ang misis ko. 17 or 18, sinabi ng doktor sa amin, baka, yun nga. Doon na ako na talaga nanalangin, yung talagang matinding panalangin. Hindi ko makalimutan yung pinanalangin ko na Ama namin. Doon ko naunawaan anong ibig sabihin. No? Sige, paliwanag mo nga sa mga audience natin. Ang ibig sabihin pala ng Thy Kingdom Come, Thy Will Be Done, kung anong gusto ko, ako masusunod. Kung anong gusto ng Diyos Ama. Sinabi nga niya sa akin, nung ako ay nanalangin na, paano kung panahon na kailangan mas mauna na sa iyo misis mo? Papayag ka ba? Sabi ko, hindi. Di ba sinabi mo sa akin na ang pangako mo naman, di ba, by your stripes we are healed, di ba, na papagaling mo misis. Kung yan ay ini-insist mo, palitan mo na lang prayer mo. Sabi ko, anong prayer ko? My kingdom come and my will be done. Alam mo, para ako si Jacob during that time. Ang kulit. I struggled with God, pero ang ending,
I left the prayer with yung parang limp, di ba? So, in other words, wala. I have to surrender. Day 20, doon nagkaroon ng himala. From a bedridden state, she sat up. Day 21, we were discharged out of the hospital. Ang pangalawang malaking himala ito. So, nung dumating na ang billing statement. Sige. Oo. Siyempre naman, St. Luke. Oo. Private At saka room. ang hirap sabihin ng sakit. Ibig sabihin, ang hirap din bayaran nun. So, in other words, nung pinakita sa akin ng billing statement, ako naman, yung wallet ko naman nag-seizure. It's my turn. So, to cut the long story short, wala, nangutang din ako. Okay. Or else, di mo mailabas eh. So, again, grace na naman ni Lord na He delivered. And in 3 years, nabayaran ko lahat ng utang ko. And right now, I'm debt-free. Napakabuti talaga ng Diyos. Pero pagka dumadaan lang tayo sa panahon ng pagsubok, hindi ko makalimutan eh. Kasi sinabi niya in the book of James, consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. Because the testing of your faith develop perseverance. Yeah. And perseverance must be complete and whole so that you will not be lacking in anything. Kaya nga kapatid, kung ikaw may pinagdadaanan ka ngayon, hindi ka pinaglalaruan ng tadhana, hindi ka pinaglalaruan ng Diyos, may layunin ang Diyos na para patibayin, palakasin ka. Di ba kung tayo, laking tondo tayo eh. Kung bakit tayo marunong sa pera ngayon, marunong tayo, masigasig tayo, masinop tayo, dahil nanggaling tayo sa wala. Yes. Imagine mo, kung binigay sa iyo lahat during that time, pinanganak sa pamayaman na pamilya, baka lahat na lang Waldas na. Hinihingi mo kasi, yun nga, hindi mo pinaghirapan. May dahilan ng lahat. Amen. Hallelujah. Pinaka muna, nabanggit mo kanina, debt-free ka. Paano yung, importante ba yung yung wala kang utang? Liwanagin lang natin, dalawang klaseng utang. Isang mabuti at isang masama. Ano ibig sabihin ng masabuti, masama? Ang mabuting utang, nangutang ka na ninegosyo mo na pwedeng bumalik. Okay. Di ba? Or let's say, bumili ka ng... Investment. Yes. Ganon. Bumili ka ng bayit lupa. Di ba? Ang charge sa'yo siguro 7% per year. Pero ang pwede naman tumubo yung lupa ng 20%. So, pwede pang kumita o ninegosyo mo. Di ba? Binenta mo, kumita ka ng 30%. Na-charge sa'yo, 5%. Okay. Kita ka pang 25%. Ayun, Ang masamang utang, inutang mo na hindi mo kaya, na hindi pa sa tamang panahon, pinilit mo. Di ba? Like for example, bumili ka ng mga gamit, sasakyan, mamahaling bagay, o nag-travel ka, na inutang mo, na credit card mo. Di ba? Kasi, sa totoo lang, hindi talaga yan ang layunin ng Diyos eh, para sa atin eh. Di ba sinabi niya, may plano siya na pagpalain tayo. Yes. Gagawin tayong ulo, hindi tayo magiging buntot. Gagawin tayong ika nga magpapautang, hindi tayo mangungutang. Di ba? Nasa ibabaw, hindi tayo magpapailalim. Yes. So, in other words, kung tayo ay nangungutang, di ba? Kailangan ipanalangin talaga natin na tayo ba pinapangunahan natin ng Diyos? Kasi kung if God will give you the vision, He will also give you the provision. Di ba? Hindi ka ibibigyan ng ng isang pangitain na hindi na ka eh. Diba? Sinabi nga ng Diyos na He has given us the ability to produce wealth. Yes. Oo. So, kailangan matuto tayo maghintay according to His time. Pero kung pag pinilit natin na hindi pa talagang sa tamang panahon, doon tayo magkakaroon ng problema. Yan ang gusto ng Diyos sa atin eh. For us to live life to the fullest. Amen. Pero pag ikaw lubog ka sa utang, paano? Siyempre, gabi-gabi nag-iisip ka paano ka magbabayad. Diba? May babayaran ka. Lahat ng kinikita mo, pambayad lang ng interest. Paano ka makakausad? Para kang isang tao na sumasagwan sa bangka, pero nakatali pa rin sa pangpang. Kahit anong sipag mo, kahit anong tiyaga mo, sa pagsasagwan, hindi ka umuusod kasi nga nakatali ka sa nakaraan. Okay. Kaya nga hindi dapat tayo pwedeng ubos biyaya eh. Kailangan tatandaan natin, lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob ng Diyos sa atin ay hindi atin. Tayo ay taga-pangasiwa at taga-pangalaga. We're called stewards lang eh. Amen. Di ba? Kung ikaw yung taga-pangalaga, kunyari ikaw, binigyan ka ng manager ka ng isang supermarket, ano gagawin mo kung manager ka? Patataasin mo yung benta o paliliitin mo yung benta?
Siyempre, dapat pataas. Kasi kung hindi na tumaas yung benta, matatanggal ka sa trabaho. Pangalawa, magsasara ang kumpanya. Oo nga. Pero pag tumaas ang benta, ikaw nagmamanage, ano mangyayari? Mapopromote ka. Ganon din. Ako naniniwala ako kung pinagkaloob to sa atin ng Diyos, hindi porket may pera tayo, dapat nating gastusin. Isipin natin mabuti. Di ba? Kung ano yung dapat natin gawin para tayo maging mabuting tagapangalaga at tagapangasiwa. Ng mga bagay na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoong Diyos. Oo, ang pinaka-simple lang ito eh. Parang lahat naman tayo mga Pilipino gusto natin umasenso at umunlad. Di ba? Pero yun nga, ako, naniniwala ako. Kung kayo, naniniwala rin ba kayo sa kasabihan na faithfulness in little things? Kung ikaw pwede ka pagkatiwalaan sa maliit, pwede ka pagkatiwalaan sa malaki. Yes. Tama ba? Oo. At kung hindi ka marunong pagkatiwalaan sa maliit, hindi ka rin pwede pagkatiwalaan sa malaki. Yes. Faithfulness in little things. Kung makikita mo, pag pinag-usapan natin, American time, on time. Okay. Japanese time, ahead of time. Tama? Hindi ako familiar sa Japanese time na ahead of time pala. Hindi pa, lalo na sa time train, lang. sa train. Mas maaga sila parati. Oo. Filipino time, ano yung Filipino time? Patay. Always late. Di ba? Nagigets mo? Yes, oo. Naging kultura na natin eh. Kaya kung makikita mo, sino ang pinakahuli? So kung oras hindi natin pinapahalagahan, paano pa natin papahalagahan yung ibang bagay? Di ba? Kung sabi nga ng Diyos kung oras na hindi kita pwedeng pagkatiwalaan, paano pa kita pagkakatiwalaan ng tunay na kayamanan, ng pera? Inaaksaya mo yung oras, ano? Ito naman ang mabuting balita. Ang mabuting balita is this, walang mura at mahal na bagay sa mundong ibabaw na ito. Dahil? Depende sa kakayahan mo. Okay. Para ikaw ay kumain siguro sa fast food, mura. Pero para sa isang taong nakatira sa kalsada, mahal. Mahal yun. Kumain ka siguro sa isang steakhouse na 25,000 per steak. Wow, mahal nun, no? Mahal yun. Pero para sa mga taong kumikita ng 2 milyon, 5 milyon sa buwan, mura yun. Nagigets mo? Oo. Kaya kailangan baguhin din natin yung ating mindset na wag natin sabihin na mahal eh. Diba? Isang bagay. Depende yan sa kakayahan mo. Imbis na sabihin mong mahal yan, Ano nasabihin? paano ko kaya ang gagawin ko, diba, para ika nga ma-afford ko yan? At alam mo bakit natin kailangan ganun? Naniniwala ka ba na ang Ama natin sa langit ay mayaman? May-ari ng lahat yan eh. Kaya nga, pero hindi nagmamatch minsan sa sa prayer natin eh. Oo. If your father is Bill Gates, ikaw yung paboritong Super anak, yaman, oo. mag-hesitate ka ba humingi ng $1 million sa kanya? Hindi. Kasi nga, alam mo, may kakayanan siya eh. At saka, hindi lang, willing siya at able siya magbigay. Kaya hindi ka nahihiya. Tama? So, meaning? Kung ang alam mo naman, ang tatay mo walang trabaho, Oo. ikaw ba maglalakas ng loob? Tay, pahingi nga ng $1 million. Baka sabihin ng tatay mo, nagda-drugs ka, no? Bangag ka, no? Sira ba ulo mo, wala nga tayo makain, hingi ka 1 million? Kaya ganun din dapat, titignan din po natin, tuwing nananalangin tayo sa Diyos, anong tingin mo sa Diyos? Okay. Bill Gates ba siya? Or siya yung tatay mo na walang trabaho? So, paano ka manalangin? Pero yun nga, nagbabago, nagkakaroon ka ng pag-asa eh. Yun nga kagandahan, pag tayo po ay may relasyon sa Panginoon, mawala na lahat, hindi na mawawala na pag-asa. He who has hope in the future has power in the present. Pag puno-puno ka ng pag-asa, kahit wala kang kapera-pera, nabubuhayan ka na lumaban sa buhay. Pero kahit na ang dami mong pera, bilyonaryo ka, pag alam mo, you have only 3 days to live, wala ka ng pag-asa. Walang halaga ang pera mo. Paano ka nakarating sa puntong pambansang wealth coach ng Pilipinas? Alam mo, ito yung na-realize ko sa buhay. Yung pinagdaanan mong mga pasakit sa buhay, gagamitin yan ng Diyos para ipakita sa buong mundo kung gaano siya kabait, kabuti. At gagamitin niya ng Diyos, di ba, para magiging patotoo mo eh. Okay. Hindi ko makalimutan yung sinabi kasi sa yung sa Revelations. Sinabi niya, we overcome the enemy by the blood of the Lamb, yung sakripisyo ni Jesus, and then the power of your testimony. Yung patotoo mo, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. So, hindi mo napapansin that He will turn your pain in life into other people's gain.
He will turn your scars in life into stars. Ang kwento ng buhay ko naman, yung dumaan ako sa financial challenges na umasenso sa buhay. Para sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon, may kakayahan ako na sabihin sa iyo, ikwento, kasi yan ang pinagdaanan ko. Ano yung mga steps para makarating sa ganyan sa sinasabi mo? Ano yung mga ginawa mo? Una, syempre, kailangan natin baguhin ang pananaw natin sa buhay. Yes. Kasi kung hindi nagbago ang pananaw mo sa buhay, kasi imagine mo, kung paano ka pinalaki nung ikaw ay bata pa, nakaka-apekto kung anong pananaw mo sa buhay. Naniniwala ka ba doon? Ay, oo. Di ba? Yung parati pag humingi tayo ng pera sa magulang natin, anong sagot ng magulang natin? Walang pera, mahirap lang tayo. Di ba? So, nakatanim na sa utak natin yan eh. Na walang pera na mahirap. Mahirap pala kumita ng pera. Oo. Pero syempre, nung bata tayo eh, sinasabi natin, ay, hindi totoo yan. Nag-aaral ka mabuti, graduate ka, naganap ka ng trabaho. Nung nakuha ko ng unang sweldo mo, excited ka na. Ito na. Ito na ang umpisa. Ha? Nung nakita mo ng deduction, SSS, GSIS, Pag-ibig, ang daming mga taxes. Wala. Di ba? At umabot na sa punto sa buhay mo, ay oo. Nagtutugma na yung sinabi ng magulang ko sa nangyari sa buhay ko. At dahan-dahan ka na naubusan ng pag-asa. Nawawala na yung pangarap mo. Ninanakaw na dahan-dahan ang pangarap mo. Pero ito yung magandang balita. Mga kapatid, hindi porket pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Di ba? Alam mo, hindi kasalanan ng Diyos na pinanganak tayo mahirap. Pero malaking kasalanan sa Diyos pag wala tayong ginawa, di tayo lumaban at namatay tayong mahirap. Kung namatay ka mahirap, ikaw, kasalanan mo na yun. Oo, dapat, kaya nga, binigyan nga tayo ng Diyos ng ng pagkakataon, pag-asa, para lumaban sa buhay. Ang importante na ututunan ko sa buhay, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga kung saan ka patungo. Kasi maraming taong gustong yumaman. Tama? Yes. Tama, mali? Halos lahat. Lahat talaga. Hindi marami. Lahat. Pero iilan lang ang naniniwala Na sila ay yayaman. Kasi iba yung gusto, iba yung naniniwala. Ang paniniwala talaga is very important yung faith. Kasi always remember this, what you believe in life becomes the truth. What if you believe in a lie? Paano? maliligaw ka. Hindi. Kung naniwala ka sa kasinungalingan, yung kasinungalingan ang magiging katotohanan mo. Hindi, nabuhay kaming ganito mamamatay kaming ganito. Yan ang katotohanan mo. Merong isa naman, pinanganak kaming mahirap, pero hindi ako mamamatay ng mahirap. Parehong sitwasyon, pero ibang pananaw. So una, kailangan maniwala ka. Faith. Diba? Believe. Number 2, action. Yun nga. Faith without action is dead. Kaya importante, it's not how much Bible you know It's how much Bible you apply. Yes. Alam mo mga kapatid, ito lang, hindi naman tayo nagmamalinis. Ang salita ng Diyos, hindi naman mahirap intindihin. Mahirap lang sundin. Di ba sinabi, no one is good, not even one. Only God is good. Nature ni Lord yan na mabuti. Nature natin hindi So nature talaga natin yan. Kaya importante na talagang we need God. We need the Spirit of God, the Holy Spirit. Na pag tinanggap natin kasi ang Diyos, di ba? Ang banal na Espiritu ay mananahan sa atin. Yung banal na Espiritu ang parang gagabay sa atin na ayusin yung mga tama, magiging mali. Yung mga maling pananaw natin, aayusin niya. Amen. Oo. Only by God's grace Kaya nga, sinasabi ng mga ibang tao, naging matagumpay ako dahil sa sipag, tiyaga, Yes. Pero honesty, guys, ito na-realize ko. Apart from God, we are nothing. You can work 24/7, but if God doesn't allow it, wala pa rin. That I can only do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Lahat ng mga pagbabago sa buhay ko, yung mga natatanggap ko, dahil sa Kanya. Amen. Alam mo yan, dyan ako believe. Yan ang gusto ko Kasi, nung pinanood ko yung mga ibang interviews mo, talagang, wow, nandun yung, yung paano ka yumaman, paano ka maging, financially successful, yung financial freedom sa mga, but at the same time, hindi yung love of money ang lumalabas. Kumbaga, nandun pa rin yung values
na pinagkakaloob ng Panginoon. Na kumbaga itong ano na to, itong mga material na bagay na to, bonus na lang. Yeah. It is not the will of God to see you in pain. Wala pa ako nakita isang mabuting magulang na gusto mong nakikita mong naghihirap. Yes. Di ba? Na may maganda talagang plano talaga ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, pero ang tanong siguro, bakit hanggang ngayon, kung maganda ang plano ni Lord sa buhay ko, ba't hanggang ngayon wala pa rin nangyayari? Sige. Ito yung tanong ko. Ipagkakait ba sa iyo ng Diyos, Ama, ang isang bagay na makakabuti sa iyo? Ipagkakait ba niya? Siyempre, hindi. Pero pag alam niya, pag hindi ka pa handa, hindi niya ibibigay sa iyo yan. Bakit kaya hindi pa handa? Baka pagka binigay niya hiningi mo, imbis na makabuti sa iyo, masira ang buhay mo. Ilang kwento na at story ng buhay natin, nakita natin na nung walang pera, buo ang pamilya. Nung nagkapera, dumami ang pamilya. Ito yung naunawaan ko. When I pray for something, and kung hindi pa dumarating ang prayer, ang sagot ng dasal ko, ang problema, hindi siya, ang problema ako. Okay. So, binabago ko parati yung prayer ko, Miss Ami. Anong pagbabago sa prayer? Ano sinasabi mo? Lord, ano pang kailangan mong baguhin sa pag-iisip ko, sa pag-uugali ko, sa buhay ko, para ipagkatiwala mo na ang hiningi ko? Ganun. Di ba? Pag nag-pray tayo, pag hindi pa dumating, ang ibig sabihin niyan, hindi naman no agad eh. Oo. Maybe it's not yet time. Oo, wait muna. Or you're not yet ready. And you have to be still and know that I am God. Yes. Di ba? Oo. And you have to be in faith. How much is enough? Di ba? Again, walang masama guys. Yung nakikita mo, kung meron man ako, nice to have to. At gusto ko rin ma-experience mo yan. Mapunta mo yung gusto mo, makain mo yung gusto mo, matulungan mo yung maganda yan. Pero ultimately, sana, huwag mo ilagay yung tiwala at yung kasiyahan mo sa bagay na meron ka. Ang kasiyahan at yung natin, yung kagalakan ng ating puso, dapat yung kung ano yung relasyon natin sa Diyos at kung ano yung pinagkaloob niya sa araw-araw. Hallelujah, praise God. Ano yung mga nasa isip mo na importanteng dapat maintindihan ng mga tao o malaman ng mga tao, lalo na ng mga Pilipino, na pag tinanong mo, lagi, karamihan, 90% ang problema lagi, pera. Ulitin ko, again, walang masama sa pera. No? I hope you understand. I'm not trying to invalidate. Porket may kaya ka na, tatandaan nyo. Ito lang po, mawalang galang lang po. Pag ikaw hindi ka pa kumakain ng putahing altanghap. Anong altanghap? Almusal, tanghali, hapunan, isang beses ka lang kakain. Pag ikaw hindi ka pa naglalakad ng 2 oras dahil wala kang pamasahe, huwag mo kukusapin. Dahil doon ako nanggaling eh. Kaya nga, I know how it feels. I know the pain of being poor. Kasi yun nga minsan ang mindset money is the root of all evil. Actually, it's not money. Money is neutral eh. Ang pera, pwede mabuti, pambayad ng kuryente, upang makatulong sa kapwa. Pero pag ginagamit mo para mangkamkam ka pa ng ibang pera ng ibang tao, masama na yun. But alam mo, nagpapasama talaga, it's the love of money. The love of money more than your name and reputation. The love of money more than your friends and relatives. Di ba? Ang daming nagsasabi na talagang di ba? Nasisira ng dahil sa pera. Kaya nga walang masama sa pera. Di ba? Yung pagmamahal sa pera. Ang pera, katanyagan, kapangyarihan, hindi kayang baguhin ng tao. Pero ang pera, katanyagan, kapangyarihan, kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Kung ano talaga yung nasa loob. Kung ano na nasa loob, lumabas lang. Ano yung pagmamalaki niya? Wala naman siya pagmamalaki noon eh. Pero nagkapera na, yumabang, lumabas na yung tunay na ugali. So, parang tayong mga nananalig at mananampalataya, kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil may pag-asa pa. Dahil ang pag-asa wala rin sa tao. Wala sa sistema, nasa Diyos. Amen. Kasi kung manahan talaga ang Diyos sa puso ng tao, di ba? Doon tayo magbabago eh. So, bottom line? Bottom line talaga, it's really, again, I don't want to sound religious. Probably this is the first time that you will hear me saying this. I'm a very spiritual person na apart from God, ulitin ko, I am nothing.
lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga, yun, tinatanong mo, paano ako nagkaroon ng ganitong kaalaman, di ba? It's because every single day, Miss Ami, I don't pray for money. I don't pray for opportunity. I don't pray for business. What do you pray for? I pray the prayer of King Solomon. To give you wisdom? I pray for wisdom. Because wisdom can give me knowledge. Wisdom can give me ideas. And once you have knowledge and ideas, you can make a lot of money. Amen. So, why should you ask for the fruit if you can go to the source of the fruit? Hallelujah. Di ba? Kaya nga, alam mo guys, if you want to have wisdom, wisdom comes from knowing and hearing the Word of God. Pag ikaw natuto ka, because if you know the truth will set you free. The reason why maraming nahihirapan is because nanibubuhay sila sa kasinungalingan. Kahit ang dami mong pera, pero pag di mo alam kung anong gagawin mo sa pera, dahan-dahan mauubos ang yung pera. Pero kahit wala kang kapera-pera, pero punong-puno ka ng dunong na galing sa Diyos. Galing sa Diyos, importante. Oo, di ba? You have wisdom that comes from God. Di ba? Babalik yun. Amen. Kaya nga ito'y nakakalungkot. A lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake. If you finish the cake, you need more money to buy cakes. But if you know how to bake a cake, you will never run out of cakes. Amen. A lot of people want to become rich, but only a few people want to learn the process of becoming rich. If you learn the process, you can repeat it over and over and over again. Kaya nga, ang prayer ko every day, Lord, grant me wisdom. Hallelujah. Speaking of prayer, para magkaroon ng wisdom, can you pray para sa mga audience natin na magkaroon din ng wisdom na katulad mo or yung pinaka-main source ng wisdom na si Lord Jesus, magkaroon sila na Siguro, ang Panginoon, ang Diyos Ama, makakilala sila. Salamat, Miss Ami. Alam mo, bago kayo pag-pray, i-challenge ko kayo na, number one, na know God in your life. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Kung ano man pananalig mo at paniniwala mo, iba-iba yung paniniwala natin. Pero ultimately, go to your source. Number two, know the truth. Because the truth will set you free. Mahirap na mabuhay ka sa kasinungalingan. And number three, ask God for wisdom. Because, yun nga, sinabi niya, if you ask God for wisdom, He gives us generously without finding fault. But he who asks should believe in his heart that God will give it to you. Because that man who does not believe is like a wave being tossed in the wind. Diba? And that man should not believe that he will receive anything from God. Because without faith, it is impossible to please God. So if you want wisdom, let me pray for you. Say, Heavenly Father, I just pray for people right now who's asking for wisdom. If you're out there right now and saying, Lord, kailangan ko talaga ng wisdom. I'm in the crossroads of my life right now. I'm confused. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Lord, may business decision akong gagawin, pero hindi ko na rin alam kung tama ba to, mali. May papasukan akong investment. Tama ba to, hindi. Safe ba to, hindi. Lord, kung anong gagawin ko, Lord, I pray right now. Kung ikaw you are asking for wisdom, you just pray this prayer with me. You say, Heavenly Father, today, I accept you as my Lord and Savior in my life. And Lord, I know when I accept you as my Lord and Savior, you're not only going to save me, you're not only going to help me, but you are also going to give me wisdom. Nakapackage na po to. Yes. So Father, I pray right now, I open my life, I open my heart, and I pray as I accept you today, give me wisdom in all my decision-making process. Before I decide, Lord, I will pray and consult you and ask for wisdom. This in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So guys, if you pray that prayer, I just want to encourage you to type I prayed sa comment section. So, we will stand with you. Ang prayer ko talaga, maniwala ka that God will do a miracle in your life because God will grant you wisdom before you make any decision. Oo, follow niyo po siya sa vlogs niya at yung mga books niya. Sabihin mo sa kanila na maraming makakatulong sa kanila. If you want to get in touch with me,
Please follow all my social media sites right now. Check nyo na lang, sa Google nyo na lang, okay? O ChatGPT nyo na lang, yung Chinkitan Books, kung gusto nyo magbasa ng mga books ko. And if you want to be part of my community, may community kasi ako kasi maraming nakakakilala sa akin, follow me, but I don't know them. Okay. Pero sa community, we get to meet once a month. Wow. Sa Zoom. Kasi worldwide kami. So, yung mga Iponaryos, if you want to be part of our community, paki-search na lang yung TYL community. Hindi siya Thank You Lord. Ano yun? Dayayamanin Life. Dayayamanin Life? Yes. Wow. Gusto ko magkaroon ng Yayamanin Life. Oo naman. Also. Life stands for leadership, integrity, family, faith, finance, and excellence. Wow. Yes. Kumpleto. Buo Wala talaga. ka nang hahanapin pa. Oo. Kaya maraming salamat, Miss Ami. Thank you for... Maraming salamat, kapatid. Kami, pinagpala sa lahat ng wisdom na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Maraming salamat, pati yung mga audience natin. Talagang nagkaroon ng nakapulot ng maraming wisdom galing sa iyo. Salamat. Pagpalain ka pa na higit ng Panginoon. Thank you. At mabuti ang Diyos. At sana naman itong episode na ito naka-encourage sa inyo. Don't forget also to follow Miss Ami, syempre sa channel niya. Amen. Maraming salamat. Thank you very much po ulit sa inyo, sa inyong panonood ngayong araw na ito. At alam po namin, talagang nagpapasalamat din po kayo dahil sa mga bagay na natutunan ninyo. At alam namin, pinapanalangin namin na lahat ng narinig nyo ngayon from Mr. Chinkitan ay i-apply nyo sa buhay ninyo. Dahil kasi nga tulad na sinabi niya, kung yung marinig mo, yung knowledge na yun, walang action, dead yun. Kaya mas maganda po, ayan, umpisahan na natin isabuhay ang lahat ng mga natutunan natin. Amen! Hanggang sa susunod po, dito pa rin sa Finding Hope with Ami. God bless po sa inyong lahat.